Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamualaikum, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Isa pong napakalaking karangalan po sa akin ang makatabi ko po ang mga senatoriables ng PDP Laban. Sapagkat alam niyo po, kahit po ang ating mahal na chairman ay nakapiit sa dahig, ang kanya pong iniisip ay kayo pa rin. Pero emotional lang ako, pasensya na kayo. Alam niyo po, kami pong lahat doon ay iniisip namin ang health ng ating dating Pangulo, pero ang iniisip niya kayo. Nandito po ako dahil utos niya. Sa totoo lang, ayaw ko nang umuwi. Hindi ko na ako matanggap ang mga nangyayari sa bayan, pero ang order, itawid kayo. Kaya po ako nandito. Yung mga issue po natin ngayon, napakabigat sapagkat ang issue po ay boto. Yan po ang tinatayuan ng ating chairman, yung boto po ninyo. Kaya mga mahal kong kababayan, ito pong issue na ito ay issue nating lahat. Hindi po ito issue lang namin sa PDP, kundi issue po ito ng sambayan ng Pilipinas. Sapagkat ang pagboto po, yan po ay nasa konstitusyon. Malinaw po ito sa ating konstitusyon. Ang bawat Pilipino sa kanyang tamang edad ay dapat bumuboto, lalaki, babae, anumang kasarian. Kahit nasaan ka mang lugar. Yung pong pagboto ay meron po yung sinusunod na alituntunin. Meron po yung espiritu. Ano po ba yung espiritu na yon? Yung ikaw ay pumupunta sa lugar ng botohan, nararamdaman mo na sumusulat ka, nandoon ka sa voting precinct, ramdam mo na ikaw ay bumoboto, kapangyarihan mo yon, kalayaan mo yon na bumoto kung sino mamumuno sa iyo. Ito pong issue ng online, sa totoo lang po, ako po'y galing sa ibang bansa. Nanggaling po ako ng The Hague, nanggaling po ako ng Germany, nanggaling po ako ng Poland, nanggaling po ako ng Qatar, at ibang lugar pa na hindi opisyal na na-i-post. Lahat po, lahat po. Hindi ko po sinasabing merong pumapayag sapagkat wala po akong nakausap na pumapayag sa online. Lahat po sila ang pakiusap. Gusto po nila yung dati nilang ginagawa, kung ano yung kinaugalian nila. Hindi po ako nandito para makipagkontrahan sa COMELEC kung anong gusto ng COMELEC o kung ano. Hindi po. Yung puso po ng OFW ang ipinunta ko dito. Ang puso po nila, medyo alanganin po sila sa online. Meron pong nagsasabi, ang gusto nila, mag-boycott na lang. Yun po yung mga pinuntahan ko sa malalayong lugar. Dahil meron pong mga OFW, ang sigaw nila, boycott na lang. Naku po, pinuntahan ko po yan at kinausap ko sa kanila. Kahit po mag-travel ako ng ilang oras, pinuntahan ko po sila. At sinabi ko, huwag kayong mag-boycott dahil napakahalaga na kayo po ay bumoto. Ang sinasabi nila, hindi namin kasi gusto tong online. Eh sinasabi ko po sa kanila, sa ngayon, sana po ay mag-enroll kayo. Kahit ako na po ang sumama sa inyo, mag-enroll po kayo sapagkat kailangan po ninyong bumoto. Pero hanggang sa pag-alis ko po, ang sinasabi nila, ginawa lang namin to para sa chairman namin, kay PRRD. Magpapakumbaba kami, susunod kami sa iyo, Senator Padilla. Mag-i-enroll kami para kay PRRD. Pero ilan lang po itong napuntahan ko. Napakadami pong OFW. Kung
Kung ako lang po ay may oras, pupuntahan ko po yan isa-isa para kumbinsihin dyan sa online na yan. Huwag kayong mag-boycott. Pero sana po, sa ating mga namumuno sa bayang ito, lalong-lalo na sa Comelec, intindihin nyo rin po sana yung damdamin ng ating mga OFW. Yan din po ang hiling namin sa Supreme Court. Yung pong pinail ng ating mga magigiting na senatorial votes. Ito po ay hindi lamang para sa amin. Hindi lang po ito para sa kapakinabangan namin. Ito po ay para sa lahat. Malinaw po ito na sana, mga mahal kong namumuno sa bayang ito, kung talagang tinuturing natin na bayani ang ating mga OFW, pakinggan po natin sila. Hindi po nararapat na tayo ang magbibigay sa kanila ng mga alituntunin na hindi naman natin muna sila tinanong kung gusto nila. Hindi po porket malayo sila, hindi na po tayo mag-aabala na kausapin ang mga taong ito. Ladies and gentlemen, tandaan po ninyo, ang mga OFW, ang pinagdadala sa atin yan, nasa $35 billion a year. Ang ekonomiya natin tumatakbo dahil sa mga OFW. Isang tanong ba, isang hearing, isang public hearing para kausapin natin sila at tanungin kung gusto man nyo to, hindi natin nagawa. Sana po, ang huli nating sandigan ay ang Supreme Court. Tayo po ay kumakatok sa puso ng ating mga hustisya, sa ating mga kinikilalang sila po ang magiging kakampi ng taong bayan, hindi po kakampi ng PDP. Ito pong ginagawa namin hindi po ito para lang sa kapakinabangan ng PDP. Ang hinihingi po namin, sana mabigyan ng tamang panahon at oras ang mga OFW na masabi nila na itong online ay takot na takot po sila. Wala po ako talagang pagsisinungaling dito. Hindi naman po ako kailanman naging sinungaling. Well, marami akong naging babae, pero wala pong kasinungalingan doon. Minahal ko lahat yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo, nakausap ko po talaga ang mga OFW at sila po ang nagsasabi na delikado at parang wala silang tiwala sa online. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Senator Robin Hood Padilla. Now, let us open the microphone para po sa mga katanungan ng ating press. Good afternoon po, gentlemen. MJ Mandinar po for SMNA News. Kay Atty. Tolio, sir, if hindi tayo makakuha ng tulong mula sa Supreme Court, ano po ang safeguards na gagawin ng partido para po mapanatag ang loob ng mga bagong bayani ng bayan, mga overseas Filipino workers? Actually, ongoing yung discussion niyan ngayon, no? And ang PDP Laban, may suggestion po ako at mukhang pipikapin ko. Magawa po tayo ng continuing exit poll. Meaning, lahat ng mga OFW na nakakaboto na, no, ang ating policy talaga sana ay i-encourage natin sila kung hindi talaga tayo makakuha ng TRO to still register and participate. Kasi kung hindi tayo mag-participate, mawawala yung boto natin. Ang dami pa naman nun. And meron kaming parang statistics na mataas, more than 80% po yung atin doon.
So, hinihimok namin sila to participate, register po tayo, and then one way by which we can have a clear data as to the votes that are garnered by our senatorial candidates is mag-continuing exit polls tayo. Request kami ng volunteers per area. For example, in Hong Kong, Singapore, no? Maggawa sila ng parang command center na online. Tapos lahat ng nakakaboto, no, i-report nila doon, state nila yung pangalan nila, tapos sino yung binutuhan nila, para may data talaga, clear data kung sino yung binutuhan nila, para malalaman natin, ano yan, published yan. Meron tayong ongoing na counting. Oo. Para kung may plano man na i-hack or whatever, alam nila more or less yung data natin in a particular area. So, yun lang ang naisipan namin. Kung meron pa kayong ibang ideas as to how we can monitor the votes that are garnered by our senatorial candidates per area, no? So, yun po ang isang naisipan natin, yung continuing poll exit, no? Kasi 1 month yung voting eh. So, kung magre-report sila kaagad sa isang online command center, sino ang binutuhan nila, anong pangalan nila, kailan sila nagboto, yung registration number nila, may data talaga tayo. So, we can have clear data per area. Singapore, Hong Kong, doon sa Canada, doon sa Dubai. Alam natin kung more or less yung data na nagagarner ni Attorney Raul Lambino, ni Attorney Jimmy Bondo, ni Pastor Apollo Sikipuloy. So, alam natin. And makikita natin yan, no? Ongoing yan, kasi i-publish natin sa Facebook. Oo. Makikita natin at alam natin. And then, paglabas ng resulta ng COMELEC, at least makompare natin kung maliciously, what you call this, different from our online poll exit, no? Which should be credible, no? At least may masabi tayo, no? May clear data tayo. At mapinpoint pa natin kung sino yung mga registered voters na overseas na nagboto talaga kasi nagpa-register talaga sila. Yun po ang isa pong nakikita kong paraan na at least man lang meron tayong panangga kung ano man ang magiging resulta ng online voting. Thank you very much, Attorney Torion. Before po natin tawagin yung susunod na magtatanong, may we request Attorney Lambino to share his thoughts about this online voting. Thank you. Muli pasalamatan natin si Tatay Digong, si PRRD, sa patuloy niyang pagmamahal sa bayang Pilipinas at sa kasamamayang Pilipino. At lagi pa rin tulad ng sinabi ni Senator Robin Padilla, na sabi nga niya, kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas at mangampanya ka para sa ating senatorial candidates. At lubos po kami talagang natutuwa at malaking bagay po yun na nasa atin na si Senator Robin para pangunahan yung pangangampanya para sa PDP laban. Ngayon na si Tatay Digong ay nandoon sa dahig. At ganyan din, natutuwa tayo na nakabalik na rin si Vice President Sara at inuulit niya yung endorsement ng 10 senatorial candidates na dadalhin ng PDP laban. Kasama na kami dyan ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Attorney Jimmy Bondo at yung mga iba pang kasama namin, nababanggitin namin mamaya. Tama lahat yung sinabi ni Senator Robin na yung ating mga kababayan ay labis-labis ang pangamba dito sa online voting. Sinubukan na po ng marami na magpa-register sila at hindi sila nagiging successful. Karamihan, yun ang kanilang reklamo. Bigla na lamang po silang hindi makaregister tapos maglalak na yung server or what, hindi sila makaka-register. At alam po ninyo, sa election law, may tinatawag dyan na petition for inclusion or exclusion of voters, na kung ayaw mong pabutuhin yung isang tao dahil disqualified siya, magpa-file ka ng petition for exclusion na dumadaan yun sa korte. Pero dito, sa sitwasyon na online voting na gustong ipatupad ng COMELEC, systematic yung exclusion ng voter dito.
kung hindi sila makaregister, madi-disenfranchise yung mga registered voter ng OFW dahil hindi sila makaregister dito sa online voting. Iyan ay taliwas doon sa sinasabi ng ating saligang batas na yung right of suffrage, yun kasi ang backbone ng demokrasya. Pag hindi makaboto yung tao, ano pang saysay na nagbabayad siya ng buwis? Kaya tayo nagbabayad ng buwis, obligasyon natin yan. Ang kapalit po niyan, meron tayong kalayaan na pumili ng mga tao na sila ang manunungkulan sa pamahalan para tayo bigyan ng tamang serbisyo. Yung tinatawag na the right of representation. Kung hindi sila makaboto, lalong-lalo na binanggit na ni Senator Robin na may $35 billion yung remittances ng ating overseas Filipino workers every year, na yun ang bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung wala yan, talagang bagsak na yung ating bansa. Paano yan? Instead na tunay silang magiging bayani, hindi pala natin sila inaasikaso. Kaya yung panawagan, binanggit na ni Atty. Torion ito, ano pa man ang magiging kahinatnan nitong petition na inihain natin sa Korte Suprema, hindi man tayo makakuha ng TRO kung hindi tayo na papayagan ito at matutuloy yung online voting, uulitin ko yung panawagan. Huwag po boto. Kailangan po ninyong sikapin na magpa-register sa online voting at bumoto po kayo. Marami pong dumarating talaga na gano'n na mga reklamo sa akin at gano'n din sa lahat ng mga kandidato for senator. At si Senator Robin, sinabi na nga niya na boycott na lang kasi ang hirap-hirap magpa-register sa online voting. Sana po yung panawagan ng ating mga overseas Filipino workers, hindi na po panawagan ng PDP ito. Panawagan na po ito ng ating overseas Filipino workers na ang COMELEC ay bigyan sila ng pagkakataon. Meron pa namang panahon Isang linggo pa palilipasin natin bago i-implement todo itong online voting. Kayang-kaya pang gawin po yan ng COMELEC na bumalik sa dating prosesong ginagawa na natin sa loob ng 5 eleksyon. Hindi na po mahirap gawin yon kasi dati namang ginagawa. Kanya lamang, meron pa rin tayong ginagawang hakbang. Tulad ng nabanggit, nakahanda na yung motion for issuance of expedited issuance of TRO. Baka sakali pakinggan naman tayo ng ating minamahal na Korte Suprema. At yan po yung ginagawa po ng PDP laban sa pamumuno po ng ating chairman si Tatay Digong at ang ating pangulo sa partido si Senator Robin Padilla. So yun lamang po yung aking masasabi dito. Thank you very much, Attorney Raul Gambino. And of course, we would like to hear from our Attorney Jimmy Bondo. Siguro buksan na natin po yung turn of questions. Pero bago lang po nun, gusto ko lang dalhin sa karaniwang pag-unawa yung issue. Baka kasi may nalilito. Dalhin po natin sa karaniwang pag-unawa. Dalawa lang po ang pinag-uusapan natin. Voting tsaka counting. Baka po may nalilito. Yung voting po, electronic sabi nila, hindi po online. Electronic, iba po yan sa online. Ang electronic, may balota pa rin na isinusulat ng lakas. So as for voting, we are hoping that the great minds of the Supreme Court will listen to our plea po. To prohibit the use of online voting kasi po wala po talagang batas na nagpapatupad niyan. Yung sa marami naman nagsasabi na pag naging manual yung counting, babalik daw tayo sa stone age. Mali din po. Dahil ang atin pong legal pa rin na practice is may manual counting ng mga balota. Yan nga po yung dahilan kung bakit may poll watchers, no? Na doon sa Electoral Reform Act, no? Na pinipilit sa nakasaad yan sa Section 12, no, ng Electoral Reform na merong poll watcher. Ano po ang gagawin ng watcher kung wala silang babantayan na nagbabasa ng balota, no? Nililinaw ko lang po bago po natin buksan yung sa mga katanungan. Ulitin ko lang po, yung voting electronic. Yung counting
merong electronic tsaka may manual na kaakibat para po yan yung pinagbabangga sa bilang para po ang boto, lalo na ng mga OFW bilang po ng tama. But lastly, gusto ko lang paalala na pinaalala ni Ma'am Sara, VP Sara, 98% po nung nakaraang eleksyon, 98% po ng OFW, Inday Sara ang binoto. 98%. Kaya alam po natin, siguro naman po na yung aming partido ay binabantayan po yung obviously pro-Duterte na yan na sentiment. Pero gusto ko rin po linawin na hindi po purely politics ang aming isinusulong dito. We're just saying na kung sino man ang iboboto ng OFW, mabilang po ng tama. Maraming salamat po. Thank you.